Hello po mga ka-EdTech. Akin po ituturo kung paano mag-import ng mga data ng mga teachers pagdating sa assessment or TOS at test analysis para sa mga coordinators po. So ito po ang gagawin ninyo para ma-import or ma-consolidate ang mga data. Unang-una muna po, meron po kayo dapat coordinator copy. So ang coordinator copy po ay Tesla rin po siya na bukod po sa personal copy natin kung kayo po ay isang subject teacher rin. Ano po? Kung kayo po ay subject teacher at the same time assessment coordinator, so dalawa po dapat yung digitasala nyo. Isang for subject teacher at isa pong para sa coordinatorship. So para saan po ba yung coordinatorship copy? Doon nyo po i-import lahat po ng subject teacher copies ng mga teachers po natin sa ating school. Ano po? So yan. So sample ko pong ito po yung aking coordinator copy. So bubuksan nyo lamang po yan. Ano po? So ito naman po yung mga subject teachers copy na aking ready. So ang una muna po pala natin gagawin, kung kayo po ay subject teacher, make sure na i-rename nyo po yung file. So ang aking pong suggested name ay pangalan po ng teacher, pangalan ng subject, at kung ano po siyang year level. Ano po? So yun. For example ay Roman Mathematics 5 para sa grade 5 Mathematics. Ano po? So yan. I-rename nyo po. Huwag po kakalimutang i-rename ang subject teacher's file. Pala natin Roman underscore Mathematics underscore 5 para sa grade 5 Mathematics ni Sir Roman. So ganito po sample. Ano po? So pag napangalanan na po natin at nakuha na po natin lahat ng copies ng mga teachers po natin sa school, at pwede na po natin simulan ang consolidation. So paano po ba siya gagawin? Ito po yung coordinator's copy ko po. Ito po na sinabi ko kanina, bubuksan lang po yan. Yan. So nabuksan na po natin. Login po tayo sa ating coordinator account. Click lang pong login. So, username po ay Coor. All caps po yan. Coor. C-O-O-R. Coor. Then password po natin ay DepEd. All caps DepEd. Then click proceed lang po. Pag tayo po ay nakapag-login na, pwede nyo pong pindutin ng Tesla or kahit na naman pong Tesla na nasa system nyo. Pwede rin po yun. Pwede rin po ito. Click nyo lang po siya. Then punta po kayo dito sa pangatlong tab. Ang makagamit lang po ng tab na ito ay yung mga coordinators po natin. Ano po? So, kung hindi po tayo coordinator, hindi po natin magagamit yung part nito. Hindi po siya mapipindot. So, yan. So, i-click lang po natin. Kung tayo po yung coordinator, i-click lang po natin ang import. At hanapin po natin yung files. So, sa case ko po ay in-ready ko po siya. Nilagay ko po siya sa import samples. So, ito po for example yung ating files or digitals lang ng mga subject teachers. Nandito po yung aking pinalitan kanina ng Roman Mathematics. So, pipindutin ko lang po yan. Double click lang po or select then open. Pwede naman po double click lang. So yan, naka-import na po tayo ng isa. Ito po yung file at ito po yung pangalan ng teacher. Palabas po yung pangalan niya, yung subject, yung grade level at kung saan school po. Then import po ulit tayo. I-import po natin lahat. Pwede na po natin siyang i-search. So, pag-search po dito sa ating file ay ganito lamang po. Pwede po natin i-type dito yung subject or select lang po dito kung ano yung subject natin na gustong alamin. Kung ano yung kanyang level of mastery at yung kanyang standard deviation. For example, English, Filipino, Science, Mathematics. Pag click po natin Mathematics, pag click po natin ang search, isa-search niya po lahat ng mathematics regardless of kung ano man pong grade level yan. Kung grade 1, 2, 3, 4, 5, or 6, basta mathematics, isa-search niya po. And click search. So may tatlo po tayong lumabas. Ang average po nila, average mastery 62.68, which is nearing mastery. So ito po yung standard deviation, 1.05. May interpretation man po siyang high dispersion at low reliability.
Then, pag kilik po natin ito isa-isa, lalabas po yung data niya. Like for example, yung subject nga po, yung pangalan teacher at yung grade level, pati po yung school. Sa case po ito, meron po tayong grade 7 math, grade 8 math, at grade 10 math. Kung gusto man po nating i-search ay grade 10 math lang, so dapat wala po itong name, buburahin po natin yan sa Mathematics 10. Lahat po ng Mathematics 10 ay lalabas kapag kinik po natin ang search. So yeah. Since nag-iisa lang po yung ating Mathematics 10, isa lang po yung lumabas. Pag nilagay po natin dito ay 7, click po natin na search, 7 Mathematics naman po ang lalabas. So isa lang po yung 7 Mathematics natin. Pero hindi po kung gagawin natin siyang 10. So maganda po dito, pag search po natin yung grade 10 Mathematics, malalaman po natin ang mastery or level of mastery ng grade 10 Mathematics. Hindi po niya gagalawin or papakilaman yung grade 7 Mathematics, grade 8 Mathematics, grade 9 Mathematics. Grade 10 lang po. Pero kung gusto natin na lahat ng Mathematics ay ma-analyze natin at malaman ang mastery at average, pwede po nating tanggalin ito, grade level, then i-search po natin. So yan po. Ito pa ay Mathematics, silang dalawa po yung Mathematics. Next ko lang pong bigyang diin ang mga data pong nandito sa ating window. Particularly po sa ating average competency or competencies, description ng competencies or level of mastery, standard deviation at interpretation. Kung tayo po ay nag-search at may lumabas po ditong teachers, at yun po ay lahat po sa mathematics, ano po. So ito pong average na to ay combined average po nung lahat po ng mga teachers na lalabas dito. Yun po ay kung hindi po tayo sumelect ng pangalan. Ngayon po, kung tayo po ay sumelect, lahat po ng data na nandito ay para lang doon sa teacher na yun, kay Victor Magtanggol. So, ang average mastery niya pagdating sa competencies ay 62.15. Miring mastery ang description. Walang standard deviation kasi isa lang po ang pinili natin. At ito po yung kanyang data, like highest level of mastery pagdating sa competency, at yung description niya, code, at kung ano po yung kanyang description. Ngayon naman, pag lumipat po tayo kay Kimbom, so lahat ng data ditong lalabas ay para kay Kimbom lang. Dito naman si Kim Yujong ay lahat po ay kay Kim Yujong lang. Ngayon po, katulad po na sinabi ko sa inyo, meron po tayong combined average at meron po tayong individual average. Pag pumili po kayo ng isa dito, yun, ang lalabas po dito ay individual average. So, paano po natin mapapalabas ang combined average? So, magsa-search lang po tayo. Tanggalin po natin ang pangalan. Pwede po natin tanggalin yung school kung tayo po ay iisang school lamang. Or pwede pong search natin ay regardless of school. Tanggalin ko po siya sa example na ito. Tatanggalin ko yung po yung grade level kasi gusto ko pong malaman kung ano yung average ng lahat ng mathematics regardless of grade level pagdating po sa aming school. Halimbawa, ano po? So yan. So nakaselect lang yung mathematics. Hindi ko po nilagyan ng grade level kasi gusto ko pong malaman ang grade 7 mathematics, grade 8, grade 9 hanggang grade 10 mathematics. So search ko lang po. So yun po. Wala na nakaselect dito. So lahat po ng teachers na nandito ay mathematics ang subject. At ang lalabas po ditong average ay combined average. So, as long as wala po tayong select dito or wala siyang nakaselect dyan, ang average pong ito ay combination ng tatlo. So, 62.68 daw ang level of mastery pagdating sa competencies ng tatlong teachers na yon sa mathematics. At ito po kanilang standard deviation, 1.05. Description or interpretation ay high dispersion at low reliability. So, hindi po gumagana itong highest, lowest at distribution pagdating sa combined average. Gumagana lang po ito kapag tayo po ay sumelect ng isa o yung individual data or average. Then, pwede nyo po i-click ang print summary para mag-generate siya ng summary or printable summary. Meron din po tayong generate record. Ito man po ay kung gusto nating ma-generate yung teacher o yung records ng specific teacher, para siya gagawin. Select lang po natin yung teacher, then click generate record. Sampulan po natin kay Victor Magtanggol. Sinalagay ko si Victor Magtanggol, then generate record. Lahat ng data po ni Sir Victor Magtanggol ay lalabas po sa input. Ayan. So, Mathematics 7 at TOS. Ito po ay kay
Sir Magtanggol. Victor Magtanggol. So yan po. Ang maganda po sa system na to, pag tayo po nagko-consolidate, meron po tayong school level assessment analysis na po agad. So malalaman po natin kung ating pong school ay nagpa-perform po ng ayos or hindi pagdating sa respective subject areas. At kung sakali man po na hindi, ay pwede po tayo magpatupad ng mga programa or pwede rin po mga action research or researches na pwede pong tumugon sa mga problemang yon sa pamagitan ng mga interventions, remediations o kaya lock session. So yun po maganda. May way na po tayo or tool para sa level pa lang ng school or level ng department ay kaya na po nating ma-determine agad kung meron po tayong mga competencies o kaya po yung mga assessments na dapat pong pagtuunan ng pansin. At kung tapos na po natin i-consolidate ang lahat ng subject area sa ating school, ay pwede na po natin itong ipasa sa division office. So maganda po dito, one file lang po per school. So sa one file na yun, nandun na po lahat ng iba't ibang subject areas. So ang tinutukoy ko pong file ay ang coordinator copy. So, coordinator copy po, iisa lamang po yun at doon na po lahat ng subject areas pagdating sa importing. So, hindi na po natin kailangan pang mag-assign ng isang coordinator copy per subject area. Hindi na po. Isang coordinator copy na po para sa buong school na, regardless of subject areas, magkakasama na po. So, yun naman po. Sana po may natutunan po kayo sa aking ibinahagi sa DigiTesla. Again po, ako Sir Janice Roman at aking pong tinuro ay kung paano gamitin ang DigiTesla kung kayo po ay assessment coordinator or master teacher na naka-assign pagdating sa assessment. So yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Please follow my YouTube channel, EdTechNovation, my FB page, EdTechNovation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.